Dahil sanay na ako sa mga eksena ng tunay at peking anak, ang unang ginawa ko pagbalik sa mayamang pamilya ay harapin ang 4 kong ate na nagtatanggol sa peking kapatid. Kung ayaw ninyo akong ituring na tunay na kapatid, hindi ko rin kayo kikilalaning mga ate. Dahil kayo lang naman ang may tunay na kapatid na si Muksuan. Kung gusto ninyong manatili siya, bahala kayo. Huwag na lang kayong mangialam sa akin. Ang mga salitang ito ay nagpabago ng kulay ng mukha ng 4 na dalaga ng pamilya mo. Galit at nag-aalala sina Padre mo at Peixuerong. Nung makita ko ang malungkot na mukha ni Peixuerong, bumuntong hininga ako. Huwag kayong masyadong mag-isip ni tatay. Dahil pumayag akong bumalik, ibig sabihin, tunay kitang kinikilala. 但也仅仅只是认你，我可没兴趣拿热脸贴冷屁股，我可是王死城的尊贵少主。 Lagi na lang ibang tao ang lumalapit sa akin para manligaw. Kailan pa ako nagtiis at nagpahiya? At magpapakaapi para lang sumaya ang iba? Dahil inako ko ang katawan ni Moshen, nagkaroon kami ng koneksyon. Si Padre mo at Peixuerong ay tunay na mabait sa akin. Kaya natural na aalagaan ko sila at ituturing na tunay kong mga magulang. Pero sa iba, depende na lang. Sa katahimikan, biglang may umiyak. Lahat ng nasa hapag ay napatingin kay Muksuan na umiiyak na may pulang mga mata. Pasensya na, tatay, nanay at mga ate. Kasalanan ko ito. Huwag mong sisihin ang mga ate, bunsong kapatid. Bago pa niya matapos ang sasabihin. Pinutol ko ito ng walang pakundangan. Tama na, huwag ka nang umiyak dito. Akala mo ba nasa stage ka ng dula? Kung gusto mong umarte, wala akong oras makinig. Anong gusto mo? Aalis na lang ako para magkaroon kayo ng kapayapaan. 说着我就作势要起身离开，穆轩被我这番话挤兑得满脸通红，顿时一句话也说不出来了。 Mochen, anong sinasabi mo? Ito ang tunay mong tahanan. Paano ka aalis? Nagmamadaling nagsalita si Peixuerong at hinawakan ang braso ko. Takot na baka mawala ako. Ito ang bahay mo magpakailanman. Gawin mo ang gusto mo. Walang may karapatan na sabihin kang masama dito. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang mga anak na babae. Tama nga, ang mga babae ay pabigat lang. Si Padre mo ay nagalit din sa mga anak niya. Tama, ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Kung sino ang ayaw sa iyo, umalis na lang. Mula ngayon, gawin mo ang komportable sa iyo. Sino ang magkakaroon ng reklamo sa iyo? Nasiyahan ako sa ugali ng mag-asawang mo. Hindi sila bulag. 如果他们2个也糊涂拎不清，非要委屈亲生儿子去偏帮养子，那以后我对他们的态度也就一般。 Si Muksuan ay nasaktan at nalungkot. Gusto niyang mawala sa lugar na ito, pero wala siyang lakas ng loob. Hindi na siya ang munting prinsipe ng pamilya mo. Ngayon ay isa na lang siyang ampon na nakatira sa iba. Lalo siyang nalungkot sa isip na ito. Si Peixuerong ay mahinahong nagsalita kay Muksuan, Muksuan, huwag ka nang umiyak. Hindi ba namin napag-usapan ito dati? 小陈是小陈，你还是你，你们之间没有任何冲突了，你就安心在家里待着吧。穆轩还在不停地抽泣着，我只是觉得太对不起弟弟了。刚吃了一口菜的我动作顿住。 Totoo ba? Sinasabi mong nagsisisi ka, pero hindi ka naman umaalis sa pamilya mo. Dahil pinili mong manatili, huwag kang magkunwaring nasasaktan. Nakakasuka talaga tingnan. At hindi ako tunay mong kapatid. Simula ngayon, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Alam ko ang plano ni Muksuan. Gusto lang niyang magpanggap na kawawa para maawa ang lahat. Ang ganitong mababang paraan ay hindi sapat. Kung gusto niyang umarte, hayaan siya. Pero kung hindi siya marunong makisama, huwag sisihin ang sarili niya. Ang mukha ni Muksuan ay biglang nanigas. Pakiramdam niya sinampal siya ng harapan. Pumula at pumuti ang mukha niya. Ang pinakabata sa 4 na ate, na laging palaaway at pabigla, ay halos sumigaw para ipagtanggol si Muksuan. Pero hinawakan siya ni Mawanting. Si Mawanting ay tumingin sa akin na nakaupo sa kabilang gilid. Puno ng kuryosidad at pag-aaral ang kanyang mga mata. Parang may kakaiba talaga sa kapatid na ito. Kumikislap ang mga mata ni Mawanting. Maligayang pagbabalik sa pamilya. Tama ang sinabi ni na tatay at nanay. Simula ngayon, ito na ang bahay mo. Gawin mo ang komportable sa iyo. Huwag mong isipin ang iba. Ngayon, talagang napabayaan namin ito. Akala namin hindi kayo agad uwi ni tatay. Kaya lumabas kami para gawin ang mga bagay-bagay. Tila nasiyahan si Mawanting sa sinabi ko. Bumalik siya at inutusan ang mga katulong na magpatuloy sa paghahain. Ngayon, inihanda nila ang isang malaking handaan. Lahat ng uri ng lasa ay inihanda dahil hindi nila alam kung ano ang gusto kong kainin. Ah, tatay, saan dati nakatira si Mochen? Saan ang dating pamilya niya? Paano natin haharapin ang relasyon na ito? Biglang naalala ito ni Mawanting at tila walang pakialam na nagtanong. Pagkatapos, napansin niya na nagbago ang kulay ng mukha ni Padre mo. 穆婉婷心里微微一动，爸，你怎么突然不说话了？是不是这件事有什么难言之隐？ Pamilya na tayo ngayon. Ang problema ng kapatid ay problema rin namin. Hindi mo kailangang itago sa amin.
这顿饭看来是没法好好吃下去了。你想知道的话，还是直接问我吧。我拿起纸巾轻轻擦拭了一下嘴角。Mula bata, inampon ako ng isang matandang monghe. Sa isang lumang templo ako nakatira. Ang templo ay nasa liblib na bundok. Mahirap ang kondisyon at kaunti lang ang handog. Ako at ang guro ko ay halos hindi makakain. Kaya hindi ako pumasok sa paaralan dati. Ang pagbabasa at pagsusulat ay itinuro sa akin ng guro sa templo. Mula bata hanggang lumaki, hindi ako madalas bumaba ng bundok. Namatay ang guro 3 buwan na ang nakaraan dahil sa katandaan. Pagkatapos ng guro, mag-isa akong nakatira sa templo hanggang sa mahanap ako ni tatay. Dinala ako dito. Bahagyang tumigil ako at idinagdag, sarado na ang templo ngayon. Dahil wala na ako doon. Siyempre, kung gusto kong bumalik balang araw, kaya kong manirahan doon mag-isa. Sa ilang salita, naikwento ko na ang nakaraan ko. Ang aking tono ay napakatahimik at payapa, walang reklamo o pait sa aking mga salita, at wala ring paninisi sa kapalaran. Ngunit si Peixuero at ang sambahayang mo ay labis na naawa, parehong namula ang mga mata ng mag-asawa. Ang 4 na kapatid na babae ng pamilya mo ay natigilan at naguluhan ang damdamin. Hindi nila inaasahan na sa mga sandaling hindi nila alam, ang tunay na kapatid ay dapat sana'y marangal na munting ginoo ng pamilya mo, dapat ay iniingatan ng buong pamilya. Si Muiwei ay medyo nagsisi, iniisip na ang kanyang ugali kanina ay talagang hindi nararapat. Nakita ito ni Muksuan at tahimik na naisip na masama na ito. 认定了我这个人绝对是心机深沉，刚才说的这番话分明就是故意的，故意装可怜来博取大家的同情。 Reflex niyang gustong humingi ng tawad, ngunit bigla niyang naalala ang aking ugali kanina, kaya't napigilan ang kanyang sasabihin at pinalitan ng ibang pananalita. Pinalitan niya ito ng isang sinasabing matalinong pahayag, Xiao Chen, ngayong nakauwi ka na, tiyak nagaganda ang mga araw mo. 你刚回到这个家肯定还不适应，有什么不熟悉不懂的地方，你可以尽管随时过来找我。 Sisikapin kong tulungan ka ng buong puso. Kung hindi ka tutol, pwede kitang ihatid sundo at ilibot-libot. 让你尽快熟悉这边的环境。哦，那行吧，谢谢你了。裴雪柔紧紧握着我的手，也说了这番话。 Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng matinding awa at pagkakasala. Ma, okay lang ako. Noon ay maayos naman kami ng guro ko. Kahit mahirap ang pamumuhay. Tahimik at komportable naman ang simbahan. Sa loob ng maraming taon, kahit hindi maganda ang kondisyon ng pamumuhay sa simbahan. 可他师父一直都非常疼爱他，已经竭尽所能给予了他最好的一切，而且道观里平时根本没有几个人。 Napakasimple at dalisay ng relasyon sa paligid. Araw-araw ay walang alalahanin ang buhay ko. Noong bata ako, kapag naiinip, pumupunta ako sa bundok para makipaglaro sa mga hayop. Kahit mag-isa, masaya ako sa bundok. Walang problema, walang alalahanin. Sinabi ni Muchen na hindi niya kailanman naramdaman ang hirap. 对他来说，真正的苦是师父病重，病入膏肓无力回天的时候，师父是他在这世上唯一的亲人。 Ang huling sandigan ng kanyang damdamin at diwa, at ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang sakit ng paghihiwalay sa buhay at kamatayan. Pagkamatay ng guro, siya ay nag-isa sa simbahan. 身边连个能说知心话的人都没有，每天都过得孤孤单单、凄凄凉凉。在幕府找到他的前半个月里， Si Muchen ay pumunta sa bundok para kumuha ng panggatong, aksidenteng nahulog sa bangin. Sa liblib na bundok, siya lamang mag-isa, walang nakakaalam na siya ay nahulog. Kaya't tahimik siyang namatay. Ang kanyang kaluluwa ay dumiretso sa lungsod ng mga patay. At ako ay nagbalik sa lungsod para asikasuhin ang pang-araw-araw na gawain. Nang makita ko ang kaluluwa ni Muchen, natuklasan ko na kakaiba ang kanyang kapalaran. Batay sa kanyang petsa ng kapanganakan at itsura, siya ay dapat na mayaman at maunlad sa buong buhay. Isang napakabihirang kapalaran ng kaligayahan at mahabang buhay sa mundo. Ang ganitong kapalaran ay karaniwang bunga ng mabubuting gawa sa maraming buhay. Ngunit siya ay nasa lungsod ng mga patay, na nagpapatunay na siya ay namatay ng di inaasahan. Ang kanyang kapalaran ay binago ng tao. Sa kasalukuyan, may malaking problema sa lungsod ng mga patay. Kaya kailangan kong pumunta sa mundo ng mga buhay. Nakipagkasundo ako sa kanya ng patas na palitan. Gamit ang pagkakakilanlan ni Muchen sa mundo, gagawin ko ang aking gawain. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapakinabangan. Kaya't narito ako ngayon sa sambahayang mu. Ngunit ang mga sinabi ko kanina ay tiyak na hindi nila paniniwalaan. Lalo na ang mag-asawang Mu at Peixuero, lalo nilang naramdaman na ang tunay nilang anak ay isang maalalahanin at mabait na bata. Inisip nila na sinabi ko ito para lang sila payapain. Sa kanilang puso, labis silang naawa sa kawawang tunay na anak na dapat ay isang ginoong mayaman mula pa sa pagsilang, ngunit napalayo at nagdusa ng 11 taon. Pagkatapos, nanumpa sila na doblehin ang kanilang kabayaran sa tunay na anak. Dahil sa aking mga salita, naging mabigat ang kapaligiran sa hapagkainan. Lahat ay may kanya-kanyang magulong iniisip. Ang 4 na kapatid na babae ng pamilya mo ay hindi na naghanap ng gulo. Tahimik silang kumain na nakayuko.
Ang puso ng mag-asawang Mu at Peikswero ay nakatuon sa akin. Paminsan-minsan ay magiliw silang nagtatanong kung masarap ang pagkain. Xiao Chen, ano ang paborito mong ulam? Gusto mo bang kuhaan kita ng mainit na sabaw? Ang pag-aalaga ay lubos na walang pagkukulang. Sa tabi, si Muksuan ay hindi maitago ang kanyang pagkabigo. Si Muiwei ay ilang beses na gustong magsalita. Ngunit kapag tiningnan niya ako, ang tunay na kapatid, bigla niyang naalala ang mga sinabi ko kanina, kaya napigilan ang kanyang sasabihin. Ako ay abala sa pagtikim ng masasarap na pagkain sa mesa. Ang eksenang ito ay nagbigay ng ibang kahulugan sa mga mata ng pamilya mo. Si Peikswero ay tumingin sa akin na mailuha. Ang kanyang puso ay puno ng awa. Halata na noong nasa bundok siya, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong kumain ng ganito kasaganang pagkain. Dahil sa isang liblib na bundok sa isang sirasirang simbahan, gaano kahirap ang pamumuhay. Ang makakain ng busog araw-araw ay mabuti na. Saan pa siya magkakaroon ng pagkakataong makatikim ng mamahaling pagkain? Sa kanyang puso, nagdesisyon si Peikswero na araw-araw ay gagawa siya ng iba't ibang pagkain para sa akin. Pagkatapos ng hapunan, ang mga bata ay maayos na nakaupo sa sala. Ang ama ni Mu ay nagsabing gusto niyang makasama ako para magkaroon ng samahan. Komportable akong nakaupo sa malaking sopa sa gitna ng sala. Masayang nakatingin sa malaking DVD sa harap na parang tunay na naaaliw sa mga eksena sa screen. Xiao Chen, gusto mo ba talagang manood ng GC? Tanong ni Peikswero ng may ngiti. Ako ay nakatingin ng diretso sa GC at marahas na tumango. Ang GC na ito ay talagang kawili-wili. Mas masaya ang mga eksena dito kaysa sa mga dulang itinatanghal sa entablado. Matagal na akong hindi nakarating sa mundong ito. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang pagbabago. Pakiramdam ko ngayon ay para akong isang probinsyano na bagong dating sa lungsod. Nang makita ko ni Peikswero sa ganitong anyo, namula muli ang kanyang mga mata. Kawawang tunay kong anak kahit na malaki ka na. Hindi ka pa nakatikim ng maayos na gihi. Habang iniisip niya ito, biglang nag-advertisement ang palabas sa G. Nakita ito ni Peikswero at agad na kinuha ang remote control sa mesa. Xiao Chen, hayaan mo si mommy na magpalit ng channel. Ang pinapanood mong drama ngayon ay tapos na. Lumipat tayo ng ibang channel para makakita ng ibang programa. Marami pang magaganda at kawili-wiling palabas sa G. Ako ay masunurin na tumango, nagpapakita ng isang napakasunurin at mabuting anyo. Si Peikswero ay pindot ng remote para magpalit ng channel. Ang bagong channel ay nagpapalabas ng isang family drama. Kaya't ibinaba niya ang remote. Ngunit ilang sandali pa, lahat ng miyembro ng pamilya ay naging awkward. Lalo na si Muksuan na nakaupo sa tabi. Ang palabas ay tungkol sa isang tunay at peking ginoo. Kwento ng dalawang bata na aksidenteng napalitan ang pagkakakilanlan. At ngayon ay eksaktong ipinapalabas ang bahagi kung saan natagpuan ang tunay na ginoo. Si Peikswero ay tuluyang nagulat sa eksena sa G. Ako ay nagpalit lang ng channel at ang palabas ay eksaktong katulad ng sitwasyon sa bahay. Ang eksenang ito ay talagang nakakahiya. Sa drama, ang bida ay kinuha ng kanyang tunay na magulang. Ang tunay na anak ay umuwi, ngunit ang ampon ay hindi pinaalis. Sa halip, lalo siyang iniingatan, mas mahal pa kaysa sa tunay na anak. Ang ampon ay itinuturing na kayamanan. Ang tunay na anak ay para na lang damo. Ang sala ay biglang napuno ng kakaibang kahihiyan. At sinabi ko pa ng walang pakundangan, naku, ang mga tao sa mundong ito, bakit hindi nila mahal ang kanilang sariling anak? Sa halip, pinapaboran ang isang ampon. Kahit na ilang taon na siyang inalagaan, natural lang na hindi siya basta-basta mapakawalan. Ngunit hindi dapat ipagkait ang tunay na anak. Umiiling-iling ako, nagpapakita ng hindi pagkaunawa. Ang pamilya mo ay naramdaman na ako ay nagpapahiwatig. Sayang, wala silang ebidensya. Hindi naman nila pinaalis si Muksuan, ngunit talagang hindi sila partial. Hindi rin nila pinabayaan o pinagdamutan si Mu Chen. Totoo na nahihirapan silang iwan si Muksuan dahil pinalaki nila siya ng mahigit 10 taon. Ang pagmamahal ay natatamo sa paglipas ng panahon. Hindi ito basta-basta mapapalitan. Ngunit alam nila kung ano ang mas mahalaga. Kahit gaano pa nila mahal si Muksuan, hindi siya maaaring mangibabaw kay Mu Chen. Kaya naman naramdaman nila na si Mu Chen ay nagkokomento lang sa isang teleserye. Tiyak na hindi niya sila tinutukoy. Kung sakali man, ang tinutukoy niya ay ang ilang kapatid na babae. Si Padre Mu at si Peikswero ay lihim na napagaan ang loob, itinatago ang kanilang pagkakonsyensya. Noong una, naisip din nilang paalisin si Muksuan. Malapit nang maging adulto si Muksuan. Maaari siyang bumili ng sariling bahay at bibigyan siya ng allowance. Susuportahan siya hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Ngunit ang mga anak na babae ay lubos na tumutol, mariing pinigilan sila. Dagdag pa, sila mismo ay nanghinayang. Mariing tiningnan ni Padre Mu ang kanyang mga anak na babae. Hindi na makatiis si Muksuan.
Tinakpan niya ang kanyang mukha at humikbi ng mahina, saka tumakbo paakyat ng hagdan. Nagtingin ako ng may pagkalito. Ano na naman ang nangyari sa kanya? Sumeryoso ang mukha ni Muyuwei, pinipigilang magsalita. Umiti si Peixuero ng pilit, wala iyon. Malamang. Baka hindi pa siya sanay. Kumunot ang noo ko, kung dito na ako titira mula ngayon? Hindi ba siya iiyak araw-araw? Nakakainis iyon. Biglang natahimik si Peixuero. Nakaramdam siya ng pagod sa loob. Sadyang ginagawa mo ba iyon? Hindi napigilan ni Muyuwei. Agad kong inilayo ang tingin, kumurap ng walang muwang. Anong ginagawa? Naggangalit ng ngipin si Muyuwei na nakatingin sa akin. Sadyang ginulo mo siya ngayon. Sinabi ng mga magulang na babawi sila sa iyo. Ano pa ba ang hindi mo gusto? Kailangan mo pa bang paalisin si Muksuan para maging masaya ka? Ngayon ko lang naintindihan. Inihagis ko ang remote control sa mesa, tumayo ng diretsyo, at malamig na tiningnan si Muyuwei. Gusto mo bang paalisin ako para bigyang daan ang mabuti mong kapatid? Hindi ba ako pwedeng magsalita sa sarili kong bahay? Kailangan ko pa bang isipin ang nararamdaman ng peking Ginoo? Pagkasabi ko, tumalikod ako at umalis. Biglang tahimik ang sala. Nagalit si padre mo at sinugod ang bunsong anak na babae, sinabihan siya. Si Muyuwei ay nagmakaawa ng paulit-ulit. Binabalaan ko kayong lahat, kung ganyan pa rin ang trato ninyo kay Muchen, palalabasin ko kayong lahat. Naging napakaseryoso ang kanyang ekspresyon. Dapat ninyong maintindihan, si Muchen ay inyong tunay na kapatid. Kapatid na lalaki mula sa iisang magulang. Noong nagpalitan sila ng pagkakakilanlan ni Muksuan, siya ay mas inosente kaysa kay Muksuan. Takot kayong mapahiya si Muksuan, ngunit bakit hindi ninyo isipin kung gaano karaming paghihirap ang dinanas ng inyong tunay na kapatid sa mga nakaraang taon? Gaano karaming hirap ang kanyang tiniis? Hindi tutol ang pamilya mo na patuloy siyang alagaan, ngunit hindi siya maaaring mangibabaw kay Muchen. Ang tingin ni padre mo ay bumagsak sa bunsong anak na babae. Napakasama ng kanyang mukha, magkapareho kayo ng edad ni Muksuan. Mula pagkabata, kayo ang pinakamalapit. Naiintindihan ko na pinoprotektahan mo siya, ngunit dapat mong malaman. Si Muchen ay walang ginawang mali, wala siyang utang sa inyong sinuman. Isang beses ko lang ito sasabihin. Sino man ang magdulot ng kalungkutan kay Muchen mula ngayon, tiyak na babalatan ko sila. Kumibot ang mga labi ni Muyuwei. Pakiramdam niya ito ay para sa kanya. Tatay, huwag kayong mag-alala. Alam namin ang aming ginagawa. Si Muwanting ay nagsalita, muling ipinaliwanag ang nangyari ngayon. Akala namin hindi kayo darating ng ganito kaaga. Kaya pumayag kaming manood ng kanyang laban. Kung alam naming maaga kayong babalik, tiyak na hindi ako manonood. Tumango sina Muruolan at Muyakin. Ang dalawang ito ay kambal. Nagtaas ng kilay sina padre mo at Peixuero at umakyat. Iniwan ang apat na magkakapatid sa sala na nagkatinginan. Ate, sa tingin mo, parang may kakaiba sa bagong kapatid na ito. Huminto si Murulan. Naalala niya ang mga pangyayari ngayong gabi at seryosong tumango. Isang taong hindi mahilig magpatalo. Ang kanyang bibig ay nakakapatay ng tao. Ngunit parang hindi siya sadyang. Hindi niya intensyon na manggulo. Sinasabi lang niya ang nasa isip niya ng walang pagpipigil. Hindi lang marunong maging mahinahon. Medyo tuwid ang kanyang pagkatao. Naalala niya ang pag-ugali ng isa pang kapatid na lalaki at kumunot ang noo. Si Murulan ay talagang masyadong sensitibo. Kung ganyan pa rin siya sa susunod, hindi pagkakaayos ang kanyang isip. Ang mahihirapan at masasaktan ay siya mismo. Gaya ng sinabi ni tatay kanina, kahit na 10 taon kaming nagsama. Mas matibay ang aming samahan at pabor sa kanya. Hindi namin pwedeng ulit-ulitin na siya ang paboran at ipagkait ang tunay na kapatid. Kaya dapat siyang magbago ng pananaw. Tumingin si Muruolan kay Muyuwei, ikaw ang pinakamalapit kay Muksuan. Magkapareho kayo ng edad. Gabayan mo siya ng maayos, para hindi na siya mag-isip ng sobra. Pagbalik ni Muchen, natural na mas paboran siya ng mga magulang. Iyan ay normal. Ngunit hindi ibig sabihin na mag-iba na ang trato sa kanya. Siya pa rin ang anak ni na tatay at nanay. Si Muyuwei ay bata pa at pabigla-bigla. Ngunit hindi siya tanga. Tumango siya ng seryoso, naiintindihan ko na. At saka nag-anyong seryoso si Muruolan, ipinakita ang otoridad ng isang panganay na ate. Simula ngayon, maging mabuti ka kay Muchen. Kung hindi, huwag kang magtaka kung disiplinahin kita. Pagkatapos pagsabihan ang bunso, tumayo si Muwanting at bumalik sa kanyang kwarto. Sina Muruolan at Muyaking ang pinakaangkop, tara na. Galit na galit si Muyuwei. Ano ba ito? Sama-sama naman tayong gumawa. Pero bakit ako na lang ang may kasalanan? Wala akong pakialam sa iniisip ng mga nasa baba. Pagdating sa kwarto, isinara niya agad ang pinto. Ang kwartong ito ay maingat na inihanda ng mga magulang. Napakaganda ng dekorasyon, pareho sa disenyo at mga gamit, ayon sa estilo na gusto ng mga batang lalaki. Buti na lang hindi kulay rosas,
Kung hindi, sa loob ng kwartong iyon, baka hindi ako makatulog buong gabi. Pagkapasok ko sa kwarto, naramdaman ko agad ang kakaibang pag-alon sa hangin. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Naglagay ako ng hadlang sa paligid ng kwarto, upang hindi mahalata ang anumang kakaiba at maiwasan ang hindi kinakailangang hinala. Kasunod nito, lumitaw sa kwarto ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal at may maskarang maliit na multo. Lumapit ang lalaki sa akin at lumuhod sa isang tuhod, kamahalan. Tiningnan ko siya at kumunot ang noo. Bakit ka nandito? Pagkatapos magtanong, may masamang pakiramdam ako. Tama nga. Inutusan ako ng Panginoon ng lungsod na magdala ng mensahe. Bumalik na ang ate sa lungsod ng mga patay. Hindi ba siya nasa ika-6 na palasyo? Gaano na ba siya hindi nakabalik sa lungsod ng mga patay? Bakit pagdating ko lang sa mundo ng tao, umuwi na siya? Bago ako lumabas, umaasa pa ako na matapos niya ang gawain at direktang bumalik upang magulat. Hindi pa nakakabalik si ate sa lungsod ng mga patay. Hindi inaasahan na hindi sumang-ayon ang tadhana. Paglabas ko pa lang, sumunod na agad siya pauwi. Naaalala ang mga babala niya dati, may pag-aagam-agam sa aking mga mata. Dati nang mahigpit na ipinagbili ni ate na huwag akong pumunta sa mundo ng tao nang walang pahintulot. Dapat munang pag-usapan ang mga gawain sa lungsod. Ngunit nagkataon lang na nakilala ko si Muchen at naisip ko na magandang pagkakataon ito. Samantalang wala si ate. Ako na mismo ang nag-ayos ng lahat. Sa istrikto niyang pagkatao, malamang mapagalitan ako sa pagkakataong ito. Para sa kamahalan, bumalik na ang Panginoon ng lungsod sa lungsod ng mga patay. Natuklasan niyang pumunta ang kamahalan sa mundo ng tao ng lihim. Galit na galit ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang nawawala ang papel ng liham at malinaw na lumilitaw ang isang linya ng teksto. Umawit ito sa hangin saglit at mabilis na naglaho. Bagaman napakaikli ng oras. Malinaw ko itong nakita. Sinabi na isang linya ng salita, pero 4 na salita lamang, darating sa ilang araw. Nakakabahala talaga ito. Hindi maganda kung pupunta si ate sa mundo ng tao. Walang pagbabago ang boses ng lalaking may maskara. Kamahalan, walang makakapagbago sa desisyon ng Panginoon. Ibig sabihin, wag na akong umasa ng iba. Maghanda na lamang ng maayos. Bigla akong natahimik. Mabilis na naglaho ang lalaki sa kwarto. Para akong lobong nawalan ng hangin, nanlata ang buong katawan. Darating ang ate. Paano ba siya darating? Kung bilang Panginoon ng lungsod siya pupunta rito, tiyak na hindi siya magtatagal. Sa pag-iisip na iyon, muling sumiklab ang aking pag-asa. Tungkol naman sa pagpapatunay niya sa akin, ginawa ko naman ito para sa ikabubuti ng lungsod ng mga patay. Sa puntong iyon, hindi naman siya masyadong mahigpit. Sa 3 araw, nang bumaba ang pamilya mo, nakita nila akong nanonood ng gihi sa sala. Agad silang napahinto sa kanilang mga hakbang. Kumindat sila ng mariin, tumingin sa malaking orasan sa sala. Sandaling tumahimik ang lahat, 6:00 pa lamang ng umaga. Narinig ko ang ingay sa likuran. Nalibang ako sa panonood ng gihi, napalingon ako sa mga bumababa. Kumusta ako ng basta-basta? Magandang umaga. Pagkatapos kumusta, agad akong lumingon muli upang manood. Ang tindi ng pagtuon. Parang ayaw kong magsayang ng kahit isang segundo. Natahimik si Peixuero saglit, saka tumalikod at dumiretso sa akin. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ko. Una, tumingin sa screen ng gihi, ipinapalabas ang pang-umagang balita. Xiao Chen, gusto mo pala manood ng gihi? Sige, papaglagyan ko ng gihi sa kwarto mo. Para makapanood ka sa kwarto mo. Gusto na ni Peixuero na bigyang kasiyahan lahat ng nais ng kanyang anak. Nagliwanag ang aking mga mata, handa na akong tumango. Si Muwanting na bumababa mula sa itaas. Naunang magsalita, ma, hindi ito angkop. Kung maglalagay ng gihi sa maliit na kwarto. Kung manonood siya ng gihi, paano kung hindi siya matulog sa gabi? Lumalaki pa siya. Nang sabihin iyon, naalala ng ina. Sa tindi ng pagkahumaling ng kanyang anak, kung maglalagay ng gihi sa kwarto. 他肯定得看个通宵，那绝对不行。他赶紧改了口。 Mali ang naisip ko. Talagang hindi pwede iyon. Hindi dapat maapektuhan ang pahinga ni Xiao Chen. Manood na lang kayo sa sala. Pwede kitang samahan at pag-usapan natin ang istorya. 通宵看电视的美好愿望破灭，我给了穆婉婷一个幽怨的眼神，这个大姐肯定很不喜欢我。 Kahit isang GC ay ayaw niyang ipapanood sa akin. Kung ikukumpara, tila mas mabuti pa si ate. 裴雪柔察觉出儿子不高兴了，心里好笑之余又充满心疼。现在的孩子哪个不玩手机？ Ang ihisi ay hindi naman espesyal, pero ganito ang nararamdaman ng kanyang anak. Sino ang maniniwala niyan? Dahan-dahan niya siyang inalo. Talagang hindi maginhawa kung ilalagay sa kwarto, makakaapekto sa pahinga sa gabi. Hindi ka pwedeng laging nasa kwarto. Ang kwarto ay para sa pagtulog. Kung gusto mong manood, sa sala ka manood. 家里没人爱看电视，没人会跟你抢的。我想了想也明白这个道理。
Sumang-ayon siya ng masunurin, pagkatapos ay idiniin, wala kayong dapat makipag-agawan sa akin ng remote. 裴雪柔忍不住轻笑出声，目光中满是慈爱。好好好， Lahat ng DC sa bahay ay para sa iyo lang. Sino man ang maglakas loob na makipag-agawan sa channel, tutulungan kitang pagsabihan. Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan niya ng may kahulugan ang mga anak na babae na sunod-sunod na bumababa. Bahagyang kumibot ang bibig ni Muwanting. Matagal na siyang hindi nanonood ng Z. Paano siya makikipag-agawan sa nakababatang kapatid? Kung may makikipag-agawan, iyon ay ang ikaapat. 穆婉婷看了一眼四妹，穆雨薇顿时像被踩了尾巴。大姐，你盯着我做什么？难道我会和她抢频道吗？她才没有那么幼稚呢。 Tumalon siya at sumagot. Sa sala, nakaupo ako at si Peixuero. Ang iba pang tatlong anak na babae ng pamilya mo, kasama si Muksuan na kakababa lang, at si Mufiu, lahat ay tumingin sa kanya. 眼神各异，我慢悠悠地补了一刀。就算你想跟我争，也得看你有没有这本事。裴雪柔立刻冲小女儿吼道：“以后不许你和小陈抢电视。” Narinig mo ba? Kung malaman kong inaapi mo siya, ipapakaltas ko sa tatay mo ang lahat ng baon mo. Wala kahit isang sentimo. Biglang nagmukhang naapi na parang palaka si Muyuwei, tinakpan ang kanyang pisngi na maisama ng loob. Palihim niya akong tiningnan ng maraming beses. Wala akong pakialam na kahit tingnan siya. Galit na galit siya kaya hindi na siya kumain ng almusal. Ang mga normal na bata sa ganitong edad ay karaniwang nasa 3 taon ng high school. Si Muksuan ay dapat kumuha ng pagsusulit sa kolehiyo sa susunod na Hunyo. Si Muchen ay dapat ganoon din, pero dati siyang nakatira sa isang templo at hindi nakatanggap ng formal na sistematikong edukasyon. Narito ang kanyang antas. Kaya sa anong baitang siya dapat magsimula? Makakasabay ba siya kung diretso siya sa 3 taon? Ang isyu ng baitang ay kayang ayusin, pero kung anong baitang ang papasukan ay nakakabahala. Habang iniisip ni Mufiu, lalong kumunot ang kanyang noo. Binanggit niya sa akin ang tungkol sa paaralan. Sinamantala ko ang pagkakataon upang maunawaan ang sitwasyon. Si Muksuan na nasa tabi ay umikot ang kanyang mga mata. 带着笑意提议道：“爸，不如让小陈来我们班吧，这样我也能方便照顾他。” Matutulungan ko rin siya sa pag-aaral. Hindi ko man lang siya tiningnan. Tila napaakit si Mufiu. Pero nag-aalala siya na hindi makasabay ang anak. Kung hindi makasabay, masyadong mababa ang grado. Ang grado ni Muksuan ay palaging mahusay. 两人这么一对比，而且穆家报错孩子的事，在圈子里是瞒不住的。 Hindi nila intensyong itago iyon. Kapag nalaman ng lahat, tiyak na ikukumpara ang dalawa. Paano kung masaktan ang pagpapahalaga sa sarili ng anak? Mahinahong nagsalita si Muwanting Tay, hindi mo kailangang masyadong mag-alala dyan. Kung hindi makasabay ang nakababatang kapatid, maaari tayong kumuha ng pribadong tutor para sa one-on-one. Maaari din natin siyang turuan ng personal kapag may oras tayo. Malapit nang matapos ang semestre. Makapag-enroll ang nakababatang kapatid sa susunod na semestre. Gamitin ang oras na ito para mag-aral ng mabuti. Naniniwala akong hindi magiging malaking problema. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Peixuero. Masaya siyang pumalakpak. Tama, bakit hindi ko iyon naisip? Maaari tayong kumuha ng pribadong tutor. Maliban sa ikaapat na hindi masyadong magaling sa pag-aaral. Ang tatlo sa inyo ay may napakagandang grado. Ang pagtuturo sa mga kurso ni Xiao Chen sa 3 taon ay walang problema. Pagkatapos sabihin iyon, siya mismo ang nagdesisyon. Hayaan muna si Xiao Chen sa bahay ng 2 araw. Pagkatapos kayong tatlong magkakapatid na babae ay maghahalinhinan, bawat isa ay magtuturo ng isang subject. Tulungan si Xiao Chen na maging pamilyar sa mga kurso sa paaralan ng mabilis. Tumango si Muwanting, dahil pumayag ang panganay na ate. Ang pangalawa at pangatlo ay tumango rin. Hindi alam ni Muyuwei kung matutuwa o may inis na siya ay hindi pinansin. Noong una ay balak kong tumanggi, pero nang makita kong pumayag ang tatlong ate at si Peixuero ay masigla. Tahimik kong nilunok ang aking pagtanggi. Kinagat ni Muksuan ang kanyang ibabang labi at ibinaba ang kanyang talukap upang itago ang matinding sama ng loob sa kanyang mga mata. 穆家养错孩子的事情，在圈子里早不是什么秘密，父母根本没想过要隐瞒，俩人甚至早就计划好了，等我熟悉环境就办个宴会，邀请圈子里的名流来参加，光明正大的恢复我的身份，免得以后我出门被人嘲笑，受了委屈。 Hindi ko talaga gusto ang ganitong mga okasyon, pero naunawaan ko na ito ay kinakailangang proseso. Kung hindi, ang labas ay tiyak na mag-iisip ng kung ano-ano. Iisipin na ako, ang tunay na binata, ay hindi rin sikat, at sinupil pa ng peking binata na si Muksuan. Kapag medyo naka-adapt na ako sa bagong kapaligiran. 裴雪柔就迫不及待地拉着我去大商场里疯狂采购了，除了大姐和父亲要上班， Lahat ng iba ay hinila para samahan akong mamili. Tanging si Muksuan ang naiwan. Si Muyuwei ay nakaupo sa passenger seat na nagtatampo. 时不时从后视镜里瞪我一眼，我连眼皮都懒得抬一下，用脚趾头想都知道她气什么。 Si Muksuan mismo ang ayaw sumama. Kailangan ko pa ba siyang pakiusapan? Pagdating sa parking lot ng mall,
Nagmadaling pumarada si Muiwei. Sinamahan ni Muruulan at Muyakin ang aming ina at ako sa pagpasok sa pinto ng mall. Sinimulan na ang pamimili ngayong araw. Ang mga anak na babae ng pamilya mo ang responsable sa pagbubuhat ng mga bag. Si Peixuero ay mahigpit na humawak sa braso ko. Habang naglalakad, bigla akong huminto, tumingin sa gilid at nakinig ng mabuti. Ma, may narinig ba kayong kakaibang tunog? Mukhang nakarinig ako ng isang mapurol na tunog, parang may nahulog mula sa mataas na lugar at tumama ng malakas sa lupa. At tiyak na hindi ito ordinaryong bagay. Ang tunog na iyon ay napaka-espesyal. Nakinig din si Peixuero ng mabuti. Wala naman. Ito ay malaking mall, napakaingay. Kahit may tunog na dumating, tiyak na ingay lang ng mga tao. Habang sinasabi niya iyon, napansin ni Murulan na may mali sa unahan, may mahinang hiyawan. Ma, parang may nangyari sa unahan. Kumibot ang aking mga mata, hinawakan ko ang pulso ni Peixuero. Ma, tingnan natin. Bago pa man makapagsalita ang iba, tinila ko na ang aking ina at mabilis na tumakbo, sumiksik patungo sa direksyon ng insidente. Naiwan ang mga ate na nagkatinginan. Bakit siya masyadong mausisa? Bulong ni Muwei habang nagpaparada at dumarating. Tiningnan siya ni Murulan ng walang pakialam. Kung maririnig iyan ni Mama, tiyak mapapagalitan ka. Nag-ikot ng mata si Muwei sa pagkainis. Sumunod na rin tayo para makita si Mama, baka may mangyaring masama. Si Mama at ang nakababatang kapatid ay maaaring mapanganib, mahinahong sabi ni Muyaking, at sumunod na rin. Mabilis ding sumunod si Murulan. Si Muwei ay naglakad ng mabagal sa hulihan. Si Peixuero ay hinihila ng kanyang anak, tumatakbo ng bahagya. Dumating sila sa lugar kung saan nagtipon ang mga tao. Nang makita ang kanyang anak na pilit sumiksik sa crowd, napakibot ang kanyang labi. Hindi ko talaga inaakala. Si Xiao Chen ay karaniwang malamig ang itsura, pero isa pala siyang batang mahilig manood ng kaguluhan. Aba, mas gumaganda siya, di ba? Pero nang makita ni Peixuero ang tanawin sa unahan, biglang namutla ang kanyang mukha, napasigaw siya sa takot, at kusang humarang sa harap ko. Sa tingin niya ay hindi pa sapat ang kaligtasan, mabilis siyang pumihit at tinakpan ang aking mga mata, para hindi ko makita ang nakakatakot na eksena. May malaking aksidente pala sa mall. Gusto ko lang makita ang sitwasyon, bakit tinakpan niya ang aking mga mata? Ako ay taga-impyerno. Sa isang sulyap alam ko kung paano namatay ang taong ito. Kung ito ay isang hindi makatarungang kamatayan. E di pupunta sila sa aking Wangsi City. E di magiging kawani ko sila. Hay, ang Wangsi City ay talagang puno na. Ma, hindi na ako bata. Hindi ako natatakot. Marahan kong ibinaba ang kamay ni Peixuero at mahinahong sinabi. Inikutan ako ng mata ni Peixuero sa pagkayamot. Paano ka hindi bata? Hindi ka pa nagdaan ng kaarawan. Isang pagkakamali iyon. Ako, 1,000 taong multo, ngayon ay naging bata. Si Murulan ay nagmadali at humarang din sa harap ko. Naiinis kong inayos ang aking noo. Agad lumabas ang seguridad ng mall para asikasuhin at tumawag din ng pulis. Tumawag ng ambulansya at nagsimulang magpakalat sa siksik na tao. Hindi ako papayagan ni Peixuero na maging mausisa. Pilit niya akong hinila palayo. Dahil sa insidenteng ito, napansin ni Peixuero na halos sapat na ang mga binili. Kaya naisipan niyang umuwi na muna at bumalik na lang sa ibang araw. Dahil may ganitong nakamamatay na insidente sa mall. Talagang nakakapanghinayang. Ma, pumunta muna kayo sa kotse at maghintay. Pupunta ako sa pasilyo para magpahangin. Gusto akong samahan ni Peixuero. Noong nasa bintana ako, dumating ang isang binata, nagulat nang makita ako sa bintana, at mabilis na umalis na nakayuko. Titig na titig ako sa kanyang likuran, pumitik ang aking ilong, at suminghot ng mahina sa hangin. Nakaamoy ako ng amoy ng kamatayan. Sinadya kong magtagal sa bintana. Bumalik agad ang lalaking iyon. Nagulat siya nang makita akong nakatayo pa rin sa bintana, parang hindi inaasahan na hindi pa ako umalis. Mahinahon ko siyang hinintay na lumapit. Suminghot muli ako ng mabuti, kumpirmadong mula sa kanya ang amoy ng kamatayan. Kahit mahina ang amoy, hindi ko napigilang titigan siya. Anong tinitingnan mo? Hindi pa nakakita ng gwapong lalaki. Agad napansin ng kabilang partido ang aking tingin at bumalik na parang nasaktan. Pagkatapos ay nagmamadaling lumayo, halatang gulong-gulo. Ang likurang ito ay mukhang puno ng pagkabalisa, kung ang isang tao ay malapit ng mamatay. Ang kanyang katawan ay may mabigat na aura ng kamatayan. Ang lalaking iyon kanina ay hindi ganoon, kaya dalawa lang ang posibilidad. Maaaring nakuha niya ito mula sa ibang tao, o siya mismo ang pumatay. Ang una ay maraming posibilidad kaya mahirap magdesisyon. Ang ikalawa ay mas simple at malinaw. Hindi ko maiwasang maalala ang batang babae na nahulog mula sa itaas na palapag kanina sa mall. Mahinahon akong pumalakpak at umalis. Si Peixuero ay naghihintay ng balisa sa kotse.
Nagdulot ito ng hindi magandang pakiramdam sa kanya, natatakot na ang anak na kakahanap lang ay magka-aksidente. Hanggang sa nakauwi kami ng ligtas. Saka lamang siya lubusang napanatag. Hindi nagtagal ay kinalimutan na niya ang insidente sa mall at abala sa pag-aayos ng mga binili. Ako naman, pag-uwi ay dumapa ako sa sopa, binuksan ang TV at nanood ng may interes, naging isang matinding fan ng D. Si Murolan at Muyaking ay pumasok sa kanilang mga kwarto para mag-aral. Ang dalawang ate ay mga iskolar. Sa susunod na taon ay magiging senior na sila. Ang kanilang pag-aaral ay naging abala. Si Muwei ang pinakamaluwag, nakaupo ng pabaya sa sopa ng sala. Nang makita si Mama na abala sa itaas, hindi niya napigilan ang kanyang masamang bibig at ng asar. Taong bukid, ano ba ang maganda sa GE? Hindi ka pa nakakita ng mundo. Nakatitig ako ng mahigpit sa screen ng GE. Narinig ko ang sinabi niya at tumango, buong tapang na inamin. Lumaki ako sa isang malayong templo sa bundok, syempre hindi pa ako nakakita ng mundo. Ako ang prinsipe ng lungsod ng mga patay, matapos ibigay sa akin ng ate ang mga gawain. Naging abala ako nang hindi man lang nakakatapak sa lupa. Wala talaga akong oras para alamin ang mga bagay sa mundo. Alam ko lang ang pangkalahatang sitwasyon, pero ngayon ay pumalit ako sa pagkatao ni Muchen. Kailangan kong magmadaling maunawaan ang mundong ito. Sa tingin ko, ang panonood ng GC ang pinakamabilis na paraan nang hindi lumalabas ng bahay ay malalaman ko na ang lahat ng nangyayari sa mundo. Napakadali. Ano? Si Muiwei ay nasakal ng husto, tiyak na sinasadya mo ito. Sinasadya mong banggitin ang mga ito para pagsisihan namin, para isipin naming may utang kami sa iyo, sa gayon ay magiging matatag ang posisyon mo sa pamilyang ito. Si Muiwei ay walang tigil na nagsalita sa tabi, tiningnan ko siya ng may pagmamataas, parang tangang tumingin sa kanya. Nakita ko ang anino ng taong bumaba mula sa itaas, walang anumang kirot sa konsensya akong sumigaw, nanay. Si Muiwei ay pinagmumura ako muli. Tinawag niya akong taong bukid, at sinabing sinasadya kong gawin kayong makonsensya. Para isipin niyo na may utang kayo sa akin. Ganyan siya kahirapan sa akin, gusto ba niya akong paalisin sa pamilyang ito? Lalong lumaki ang mga mata ni Muiwei, halos sumabog ang dugo sa kanyang dibdib, bago pa siya makagawa ng anumang reaksyon. Ang kanyang tainga ay mahigpit na hinila. Kalmado ka, nanay, kalmado ka lang. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan dito. Wala akong ginawa. Sumigaw si Muiwei sa sakit, hindi pa rin nakakalimutang magpaliwanag ng malakas. Itinuro ko ang daliri sa kanyang ilong, namumula ang aking mga pisngi, at may kaunting tamang pagkukunwari ng hinanakit sa aking mukha. Siya mismo ang nagsabi niyan. Sinabi niyang taong bukid ako, na hindi pa ako nakakita ng Z. Naipaliwanag ko na, lumaki ako sa isang malayong templo sa bundok, normal lang na hindi pa ako nakakita ng mundo. At pagkatapos ay sinimulan niya akong. Binuksan ni Muiwei ang bibig para sumagot, pero ang mga salitang ito ay sinabi nga niya. Pero hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sa tingin ko, makati ang balat mo at kailangan mong disiplinahin. Lumapit ka rito. Tingnan natin kung paano kita disiplinahin ngayon. Huwag kang pumunta rito para istorbohin ang panonood ng TV ng kapatid. Sa pagkakataong ito, si Peixuero ay hindi nagpakita ng kahit kaunting awa. Mahigpit niyang hinila ang tainga nito palayo, determinado na ituro ang leksyon sa makulit na batang ito. Hindi niya alam kung ano ang problema sa bata. Dati, mahal na mahal niya si Muksuan, pinalaki ito na parang bihirang kayamanan, pero ngayong bumalik na si Xiao Chen, lagi siyang nagtatarget. Si Xiao Chen ang tunay niyang kapatid na lalaki, walang kahit katiting na awa, at binigyan pa siya ng napakasayang sulyap. Halos mawala ng malay si Muiwei sa galit. Ngayon ay lubos ko na intindihan, sa 4 na anak na babae ng pamilya mo. Si Muiwei ang may pinakamahinang utak, hangal na walang lunas. Bumalik ang atensyon ko sa screen ng Z. Nakatitig ng mahigpit sa news channel, parang naghihintay ng may pagkainip, gaya ng inaasahan. Iniulat ng lokal na TV ang insidente sa mall. Bandang ika-11 ng umaga ngayong araw, naganap ang pagbagsak ng isang tao sa Four Seasons Mall sa sentro ng lungsod. Isang kabataang babae ang biglang nasugatan ng malubha sa mall at namatay matapos ang hindi matagumpay na resuscitation. Ang tiyak na dahilan ng pagbagsa ay iniimbestigahan pa ng pulisya. Patay na nga ang tao. Bahagya akong nakunot ang noo, hindi maiwasang maalala ang taong nakasalubong ko sa koridor. Pareho silang halos magkaedad, sobrang kinakabahan at may kasalanan at higit sa lahat, may amoy ng kamatayan sa kanya. May koneksyon ba ang lalaking iyon sa namatay? Ang babaeng nahulog, aksidente ba itong nadulas, o nagpakamatay o pinatay? Nais kong pumunta agad sa pinangyarihan para siya sa atin, upang malaman kung natural na kamatayan o bigla ang kamatayan, ngunit katatapos ko lang bumalik sa pamilya mo.
Hindi ako pamilyar sa lungsod na ito, mahirap para sa akin na lumabas ng mag-isa. Sa pag-iisip nito, kailangan ko munang itigil ang planong ito. Matapos mapanood ang balita, dahan-dahan akong tumayo. Dahan-dahang naglakad patungo sa kabilang direksyon, tila mabait na nagsalita, "Nanay, huwag na po ninyo siyang pagalitan." Sa totoo lang, tama naman ang sinabi niya. Hindi pa ako tapos magsalita, sumigaw si Muiwei ng may galit. Hindi mo kailangang magpanggap na mabait dito. At ito ay parang sumuntok sa pugad ng bubuyog. Si Peixuero, na halos mawalan na ng galit, biglang sumiklab muli ang kanyang galit. Xiao Chen, huwag mo nang pakialaman ang makulit na batang ito. Makapal ang balat niya. Kahit putulin mo ang pamalo ng manok, ayos lang. Nagluto si nanay ng pampalusog sa kusina, tingnan mo kung luto na. Pagkasabi ni Peixuero ng anak, tiningnan ko si Muiwei ng may simpatya, at mabilis na pumunta sa kusina para maghanap ng pagkain. Inisip ni Muiwei na ipinagmamalaki ko lang, at matalim na tiningnan ang aking likod, ngunit nahuli siya agad ni Peixuero. Muiwei, ngayon ay tiyak na puputulin niya ang pamalo ng manok. Pinag-iisipan ko pa kung paano. Mahahanap ang lalaking nakasalubong ko sa koridor noong araw na iyon, ngunit hindi ko inaasahan na siya mismo ang lalapit. Ang pamilya mo ay magdaraos ng isang ingranding pagtitipon para sa pagkilala. Halos lahat ng mga tanyag na tao sa mataas na lipunan ng lungsod ng Hai ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa pamilya mo. Ngunit sa araw ng pagtitipon, ang villa ng pamilya mo ay puno ng kasayahan, may mga tasa at baso na nagkakasalubong, makikita ang mga babaeng mayayaman na nakadamit ng nagniningning. At mga lalaking matagumpay na nakasuot ng tuksedo, nag-uusap ng tatlo-tatlo. Nanatili ako sa kwarto sa itaas. Si Peixuero ay abala sa ibaba, naghihintay na dumating ang oras para ako ay kunin pababa, opisyal na akong ipakilala sa lahat. Nagbihis ako ng high-end na kasuotan, at nang malapit na ang oras, lumabas ako ng kwarto. Bahagya akong huminto sa harap ng kwarto ni Muksuan. Bahagyang nakinig sa dingding. Hindi ko naman sinadyang makinig, pero ang mga tao sa loob ay umaasa sa ingay sa ibaba. Ang lakas ng boses ko at hindi naman ako ordinaryong tao, kaya madali kong narinig ang mga tinig. Ang babaeng nagsasalita sa hardin ay ang aking tiyahin sa tuhod. Dahil sa engranding pagkilala ngayon, dumating na rin ang pamilya ng mga Mu mula sa Beijing, kasama ang panganay na tiyo na nagmamana ng kumpanya at mga ari-arian ng mga Mu. At ang mataas na si matandang ginang Mu, pero sa tingin ko hindi ganoon kataas ang kanilang intensyon. Ang piging ay dapat ngayon. Kahapon lang sila dumating ng walang pagmamadali. Si matandang ginang Mu ay nanatili sa villa ng mga Mu at ang pamilya ng panganay ay namalagi sa hotel sa syudad. Inalalay ko ang aking baba, nag-iisip, mukhang maganda ang relasyon ng hardin na ito at ng panganay na pamilya. Ang aking tiyahin ay mula simula hanggang wakas. Binigyan lang ako ng isang napakagaan na tingin at sinagot ko ang ilang magalang na salita. Sa pag-iisip, narinig ko ang mga yabag sa loob. Mabilis akong bumalik sa aking silid at pagkatapos nilang umalis ng silid at bumaba sa hagdan, muli kong binuksan ang pinto at lumabas. Si Peixuero ay umakyat din para hanapin ako, at nang makita akong suot-suot na bago, ngumiti siya ng may pagmamahal at paghanga. Si Xiao Chen ay talagang gwapo ngayong gabi. Hindi ito kasinungalingan. Iniisip ni Peixuero na marahil dahil sa pag-aaral ng espiritualidad. At kakaunti ang kaguluhan ng mundo, kaya na-develop ang malinis at maliwanag na personalidad na ito. Habang tinitingnan niya, lalo siyang nagkakagusto. Lalo siyang naaawa. At sa kanyang puso ay nanumpa siyang gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. 让他永远保持现在的状态，让他一辈子都无忧无虑。时间差不多了，妈带你下楼去吧。走了2步，我装作不经意的问：“不用叫上穆轩一起吗？” Hindi na, ang piging ngayong gabi ay para sa iyo. Siya ay kasama ng kanyang tiyahin. Okay lang, kung tatawagin pa siya, baka mag-isip pa siya ng iba. Ang batang ito ay masyadong sensitibo kamakailan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi namin alam kung ano ang gagawin. Mukhang mahal na mahal siya ng tiyahin. Ayon sa aking nalalaman sa mga nakaraang araw, ang relasyon ng aking walang kwentang tatay at ng aking tunay na kuya ay tila pangkaraniwan lang. Kung hindi, pagkatapos ng paghati ng pamilya noon, hindi sila direktang pumunta sa Haishi para magsimula ulit. Kahit na bawat taon ay bumabalik sila sa Beijing para sa pagtitipon, iyon ay para lang igalang si matandang ginang Mu. Kaya bakit gustong-gusto ng tiyahin si Muksuan? Si Peixuero ay walang nakikitang kakaiba at ipinaliwanag ng may pasensya. Alam mo ang sitwasyon ng pamilya ng tatay mo, mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki at isang nakatatandang kapatid na babae. Ang iyong tiyo at tiyahin ay walang anak na lalaki. Ang iyong tiyahin naman ay may anak na lalaki, pero hindi iyon apelyidong Mu. Ako lang ang nagsilang ng ganitong mahalagang anak na lalaki. Kaya, sabi ni Peixuero, biglang napuno ng pagkakasala,
ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na ito ay dapat para sa kanyang Xiao Chen. Siya dapat ang maliit na binata ng pamilya mo. Ngunit nagkataon lang. 到这些往事，他又是一阵心酸。我微微挑了挑眉毛，原来竟是因为这个缘故吗？我 Mahigit kalahating buwan na akong bumalik sa pamilya mo at ngayong gabi ang unang formal na pagpapakilala. Si Peixuero at ang ama ni mo ay nasa magkabilang tabi ko. Dahan-dahan akong bumaba mula sa hagdan at agad na naakit ang lahat sa aking mukha at tindig, bumihag sa atensyon ng mga bisita. Walang bakas ng pagkatakot o pag-urong, ang tindig na ipinakita sa bawat galaw, halatang isang binatang pamilya na pinalaki ng may pag-aalaga ng mayamang pamilya. Na pinag-aralan ng mabuti. Nang makita ni Muksuan ako na pinagtutuunan ng pansin, biglang sumikip ang kanyang puso. Titig na titig si Muksuan sa aking anyo, ang kanyang puso ay hindi napigilan ang pagkabigo at malalim na inggit. Muksuan, huwag kang mag-alala. Kung makatawan lang siya ngayon, sino ba ang hindi marunong magpanggap? Ikaw ang binatang pinalaki ng pamilya mo. Huwag mong kalimutan, 10 taon kang namuhay sa pamilya mo. Kahit na siya ang tunay na anak, ano naman? Ang damdamin ay nangangailangan ng oras upang malinang. Napansin ni Lumanqi ang pagbabago ng damdamin ni Muksuan at hinawakan ang kanyang braso. Mahina niyang sinabi bilang pang-aliw. Sa pilitang humiti si Muksuan, tiyahin, okay lang ako. Natutuwa talaga ako para sa kanila. Natagpuan ng mga magulang ang kanilang tunay na anak, ito ay isang malaking magandang bagay. 在穆家享受了这么多年，说到底是我对不起小陈。陆曼琪没好气地瞪了他一眼。 Mahina siyang sinaway, anong kinalaman mo dito? Hindi ba baby ka rin noon? Sila ang mga magulang na hindi nag-ingat, kaya nagkaroon ng pagkakamali sa pagpapalit ng pagkakakilanlan. Sino ang masisisi maliban sa iyo? Sige, ilagay mo ang puso mo sa tiyan, huwag mag-isip ng labis. Kilala ko ang iyong mga magulang, pinalaki ka nila ng may pag-aalaga sa loob ng maraming taon. Kahit na bumalik na ang tunay na anak, tiyak na hindi ka nila titigilan sa pagmamahal. Dapat mong ituwid ang iyong pananaw. Huwag mong ibaba ang iyong sarili. Sa madaling salita, tandaan mo, wala kang kasalanan. Wala kang utang na loob kaninuman. Naiintindihan mo ba? Kinagat ni Muksuan ang kanyang labi at marahang tumango. Hindi na nagsalita ng nakakainis na mga salita. Totoo na hindi siya titigilan ng mga magulang, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Dati sa bahay o sa buong angkan ng mga mu, sa Haishiman o sa Beijing. Siya lang ang nag-iisang apo ng pamilya mu. Buong pamilya siyang pinaligiran, laging sinasagot ang kanyang mga kahilingan. Sa mata at puso ng lahat, siya lang. Pero ngayon, malinaw niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba. Simula nang dumating si Mocheng, wala na siya sa mata ng kanyang mga magulang. Puno na ang kanilang puso't mata kay Mocheng, pati na ang kanyang mga kapatid na babae. Ang ika-4 na kapatid na babae lang ang tumatangkilik sa kanya. Sa palagay ko, labis na naapi si Muksuan, lahat ng dati sa kanya. Ngayon ay kailangan niyang ibahagi malaki-laki, sino ang makakatanggap ng ganoong pagkakaiba. Sa kanyang pag-aantok, ang ama ni Mu at si Peixuero ay napakagalang na ipinakilala ako sa mga bisita, hindi nagtago ng kanilang pagpapahalaga at pagmamahal sa akin. Patuloy na nakatayo ang 4 na kapatid na babae ng pamilya Mu sa tabi ng kanilang mga magulang. Ang eksenang ito, sa paningin ng mga tao, ay natural na may ibang kahulugan. Muksuan, ang pamilyang Mu ay napakalabis na. Ang anak ng pamilya B ay nagmamahalan doon, bakit kanila iniwan ng mag-isa? Si Lumanqi ay dumalo sa mga sosyal na gawain. Ang mga ginoo mula sa mayayamang pamilya na karaniwang malapit kay Muksuan ay lumapit at pumaligid sa kanya, nagrereklamo. Huwag kang magsalita ng kalokohan, ngayong gabi, ito talaga ang tagpuan ni Xiao Chen, ang handaan na ito ay espesyal na ginawa para sa kanya. Siya ang karapat-dapat na bida, ano bang gagawin ko kung sumali ako? Hindi naman sinadya ng ama ni Mu at Peixuero na iwan siya. Bago ito, iminungkahi rin ni Peixuero na sumama si Muksuan sa entablado sa oras na iyon, ngunit mariing tumanggi si Muksuan. Pinilit niyang sabihin na si Muchen ang tunay na ginoo, at ang handaan na ito ay espesyal para kay Muchen, kaya talagang hindi siya dapat tumayo roon. Napakamakatuwiran ng kanyang mga salita, naisip ni Peixuero na kung tatabi siya, baka hindi ito magandang bagay para sa kanya. Dahil sa ganitong paraan, tiyak na magkakaroon ng paghahambing na lalong magpapahirap sa kanyang sitwasyon, kaya't itinigil na ang bagay na ito. Ngunit kahit itinigil na niya, sa loob-loob ni Muksuan ay nakaramdam siya ng hinanakit. Sa pagkakataong ito, kahit ganoon ang sinabi niya. Ngunit hindi maitago ng kanyang tono ang pagkadismaya, na lalong nagpalakas ng loob ng kanyang mga kaibigan na ipagtanggol siya. Muksuan, kahit sabihin na si Muchen ang tunay na ginoo, ikaw ay nasa pamilya mo ng mahigit 1 dekada. Walang dahilan para ihiwalay kanya sa sandaling bumalik siya. Ang pamilya mo ay maaaring mag-alaga ng isa pang anak na lalaki ng walang pagkakaiba,
ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagdating, siya ang dayuhan at huling dumating, hindi ba? Paano mo masasabi iyan batay sa pagkakasunod-sunod? Siya ang tunay na anak ng aming mga magulang, nagdusa siya ng husto sa liblib na templo sa bundok. Samantalang ako ay nag-enjoy sa magandang buhay sa pamilya mo, normal lang na may galit siya sa puso, naiintindihan ko lahat iyan. Tiyak na hindi ko siya sasagutin. Nagpanggap si Muksuan na mapagbigay, ang kaibigan sa tabi niya ay nagniwi ng may paghamak. Ang paghamak at pagkutya sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Isang ligaw na batang lalaki na lumaki sa isang templo sa bundok, baka hindi pa nga niya nakita ang hitsura ng telebisyon. Mahirap isipin na may ganitong probinsyano, ikaw at itong probinsyanong puno ng alikabok, kahit sinong may utak ay alam kung sino ang dapat paboran. Ngunit ang Ginoo na maingat na pinalaki ng pamilya mo gamit ang pera at buong mundo, paano maihahambing iyon sa probinsyanong iyon? Kung hindi malinaw ang pag-iisip ni Tiyo mo at Chape, balang araw ay magsisisi sila. Hintayin lang natin na pahiyain ang probinsyanong ito ang pamilya mo. At gawing katatawanan ng mataas na lipunan ang pamilya mo. Muksuan, hindi ka dapat masyadong mahina ang pagkatao. Kung mas marami kang pag-atras, mas madali kang malinlang. Ang mga bagay na dapat ay sa iyo, dapat mong ipaglaban. Sumang-ayon si Muksuan ng paulit-ulit, alam ko na lahat, huwag kayong mag-alala. Walang nang aapi sa akin sa bahay, si fourth sister ay mabait pa rin sa akin tulad ng dati. Ang mga salitang tila nagpapatahimik ay talagang pumupukaw ng away. Sa pagsasabi lamang na si Muiwei ay pareho pa rin sa kanya tulad ng dati, hindi ba iyon ay isang paraan ng pagsasabi na ang iba pang tatlong kapatid na babae ay hindi na gaanong nagmamalasakit sa kanya tulad ng dati? Kapag nagkaroon na ng tunay na kapatid na lalaki, itatapon na ba ang ampon? Puminto si Muksuan habang maganda pa, hindi siya talaga gustong gumawa ng masama. Kundi dahil nakita lang niya si Muchen na nagpapakitang gilas, bigla siyang nag-alala na mabilis siyang makikihalubilo sa grupo at kukunin ang lahat ng liwanag na nararapat sa kanya. Kaya naisip niyang magtanim muna ng binhi ng alitan sa kanyang mga kaibigan. Isang sabi, 10 sabi, kahit hindi talaga mapigilan ang anumang bagay. Kahit papaano ay may epekto ito, tama ba? Habang sinasabi ito, nakita ng ilang tao ang tiyak na bida ng gabing ito. Na siya ako, napatungo sa direksyong ito. Bahagyang nagbago ang mga mukha nila, ngunit mabilis na nagpanggap na kalmado. Pinapanatag ang kanilang sarili, hindi ko naman narinig ang mga sinabi kanina, ano ang dapat katakutan? Bakit ako makokonsensya? Sa totoo lang, si Muksuan ay medyo kinakabahan din, kaya hindi niya napansin na ang isang kaibigan sa tabi niya ay namutla nang makita ako. Pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay hindi sinasadyang pinagkrus ng mahigpit, at muli ay mabilis na binitawan na parang nasuklob ng kuryente. Nagpapanggap na natural at kalmado. Ang gwapo mo ngayong gabi, puring-puri ni Muksuan na may malambot ng ngiti. Bahagyang tumango ako, hindi ba natural lang na ako ay gwapo? Sa katunayan, ito ay isang uri ng kakaibang tadhana. Ang kanyang mukha ay may pagkakahawig sa akin. Noong nakita ko ang kaluluwa ni Muchen sa lungsod ng kamatayan ng hari, hindi ko napigilang magulat. Hindi ko inaasahan na ang bagong sawimpalad na ito ay may pagkakahawig sa akin. Pagkatapos ay nag-isip ako ng mabuti. 大概就是命中注定的缘分了。我姿态极其坦然地呈下夸奖，视线落在穆轩身侧的男人身上。这位 Sino ito? Nagulat si Muksuan, tumingin sa kanyang kaibigan at ipinakilala. 是我的好朋友江岩，他是江家的小少爷。穆轩和江岩相识的时间最长，两人 Naging magkaibigan sila simula elementarya na hindi naghihiwalay, magkasamang naglakbay hanggang ngayon. Ngunit, Ginoong Jayang, sinadya kong pahabain ang huling tono na may bahid ng malalim na kahulugan sa aking boses. Nagtatakang tumingin si Muksuan sa dalawa at nagtanong ng may pag-aalinlangan, Xiao Chen, kilala mo ba si Jayang yan? Bago pa ako makapagsalita, agad na tumanggi si Jayang yan ng may matinding pagkainip. Hindi talaga kami magkakilala. Pero masyado siyang nagmamadali sa kanyang pagtugon. 而显得极其反常可疑。我脸上的笑意更加意味深长了。我们确实不认识，就是前几天在商场走廊碰见过。当时我故意拉长声音，话还没说完，江岩就急匆匆地打断了我。我突然想起来还有急事要处理，我先走一步了。 Balang araw kayo na lang ang hanapin ko. Pagkatapos sabihin ito, hindi na naghintay ng tugon mula kay Muksuan, dumiretso na sa pag-alis. Ang kanyang likuran ay parang isang taong tumatakas. Balak ko na talagang subukan siya. Hindi ko inaasahan na si Jayang yan ay may napakahinang psikolohikal na kalidad. Ito ay parang malinaw na sinasabi sa akin. Ito ba ay talagang may problema? Kung walang problema, bakit siya nag-aalala ng ganyan? Hindi ko maiwasang tumingin kay Muksuan. Nang makita niya akong nakatingin, nanigas siya at biglang nakaramdam ng kaba. Nag-aatubiling tanong, ano? Yung kaibigan mo. Dahan-dahan kong binigkas ang mga salita, na para bang sinasadya kong paasahin si Muksuan. Xiao Chen ni.
Si Jiang Yan na may susi ay minsang nang insulto sa'yo. Huwag mo siyang pakialaman. Sigurado akong hindi niya sinasadya. Mabuti naman siyang tao. Umiti ako ng walang pakialam. Wala yon. Dahil kaibigan mo siya, imbitahin mo siya sa bahay isang araw. Tila natigilan si Muksuan. Iminulat niya ang bibig para may sabihin, ngunit hindi ko siya pinagbigyan. Sa makalawa na lang, imbitahin mo siya sa bahay. Ihahanda ko na ang kusina, gagawa ng mga mamahaling dessert para sa kanya. Darating din ang mga taga-malaking bahay sa makalawa. Ang tono ko ay hindi pakikipag-usap kundi malamig na utos. Pagkasabi ko, wala man lang akong lingon at umalis, hindi binibigyan si Muksuan ng pagkakataong tumanggi. Naiwan si Muksuan at ang kanyang kaibigan na nagtitinginan. Puno ng katanungan ang isip nila. Hindi naman walang dahilan kung bakit ko pinupuntirya si Jiang Yan. Bukod sa naramdaman kong amoy ng kamatayan sa kanya noong araw na iyon. May mga balita rin sa telebisyon. Sinasabing ang babaeng nahulog sa mall noong araw na iyon ay namatay dahil sa aksidente. Kung aksidente lang, wala namang problema. Pero ang totoo, naramdaman ko ang sama ng loob. Iyon ay mula sa babaeng nahulog. Kahit nasa mundong ito ako, may bagong miyembro na dumating sa lungsod ng mga yumao. Alam ko pa rin ito. Nasa pinangyarihan din ako at malapit ako sa namatay, kaya naramdaman ko ang kanyang hinanakit. Ang lungsod ng mga yumao ay tahanan ng mga namatay nang hindi inaasahan. Ang mga normal na pumanaw ay dumadaan sa tamang proseso. Ang langit ang hahatol. Susuriin ito kung saan sila dapat pumunta. Karamihan ay muling isisilang, iilan ay gagantimpalaan dahil sa kabutihan. At ang iba ay pupunta sa lungsod ng mga yumao hanggang matapos ang kanilang orihinal na habang buhay. Kung sila ay inosenteng naapektuhan, kailangan pa nilang maghintay hanggang sa malaman ang katotohanan. Kapag nawala na ang kanilang hinanakit, saka sila makapagpapatuloy. Ngayon, ang lungsod ng mga yumao ay puno na. Ang mga kaluluwang naghihintay ay hindi makaalis. Sana lang malaman ng mga tao na ang lungsod ng mga yumao ay patuloy na umiikot. Ngayon, ang lungsod ng mga yumao ay puno na. Ang mga kaluluwang naghihintay ay hindi makaalis, napipilitang manatili araw-araw, taon-taon. Marami pa ring pumapasok sa lungsod ng mga yumao, ngunit kakaunti ang umaalis. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang lungsod ng mga yumao at kasabay nito ang libu-libong kaluluwa. Ang dahilan ay hindi alam kung bakit nagsara ang pintuan ng muling pagsilang. Hindi ito mabuksan kaya hindi makaalis ang mga kaluluwa. Ito ang problemang pinag-isipan naming mag-ina ng mahabang panahon. Maraming paraan ang sinubukan, ngunit walang solusyon. Hanggang sa magbigay ng pahiwatig ang Bodhisattva, Ksitigarbha. Noon lang namin naunawaan ng aking ina. Ang dahilan ng aking pagpunta rito ay ang mangolekta ng merito at pananampalataya. Upang muling buksan ang pintuan ng muling pagsilang at maibalik ang operasyon ng lungsod ng mga yumao. Ngayon, ang pagkakataon ay dumating sa akin. Hindi ko naman ito tatanggihan, di ba? Si Muksuan ay nag-isip ng mabuti, ngunit hindi niya maintindihan ang gusto kong gawin. Pagkatapos ng salo-salo, sinabi niya ito kay Peixuero. Inakala niya na dahil kay Peixuero na ngayon ay nagmamalasakit sa akin ay tatanggi ito. Ngunit sa halip masaya itong pumayag. Dahil kay Peixuero, wala siyang magawa. Nang makasalubong niya si Muyuwei, kumislap ang kanyang mga mata. Binati niya ito gaya ng dati, ngunit may kung anong gusto sabihin. Kahit sino ay makakapansin na may sasabihin siya. Lalo na si Muyuwei na nagmamalasakit sa kanya. Gusto sana ni Muyuwei na umiwas. Medyo nahihiya lang siya. Sa nangyari ngayong gabi, sa palagay niya ay nasaktan si Xiaoxuan. Ngunit wala siyang magawa. Si Xiaoxuan ay lumaki kasama niya. 10 taon nilang itong pinaligawan. Ngunit si Xiaocheng ay kapatid din niya. Pareho silang mahalaga. Kung para hindi masaktan si Xiaoxuan ay sasaktan si Xiaocheng, hindi iyon tama. Kung gagawin niya iyon, tiyak na palalayasin siya ng kanyang mga magulang. Kaya hindi niya alam kung paano haharapin ito. Iniisip niyang umiwas na lang kay Xiaoxuan. Ngunit nakita niya ang pagkabalisa nito na may gusto sabihin ngunit natatakot. Naawa siya. Xiaoxuan, may gusto ka bang sabihin kay ate? Kinagat ni Muksuan ang kanyang labi, nag-alinlangan. Si Xiaocheng ti. Hindi ko alam kung nasaktan ba ni Jiang Yan si Xiaocheng, kaya siya nagalit. Kung totoo iyon, handa akong humingi ng tawad para kay Jiang Yan. Pero si Xiaocheng pinaimbita niya ako kay Jiang Yan dito. Ate, sa tingin mo ba gusto ni Xiaocheng ng gulo? Kumunot ang noo ni Muyuwei. Malinaw na naisip din niyang kakaiba ang ginagawa ko. Matapos mag-isip, sinabi niya, wala yon. Wala naman akong gagawin. Mananatili ako sa bahay para hindi siya magulo. Tumahimik si Muksuan. Pwede ba, Ti? Pwede bang kalimutan na lang? Si Xiaocheng ay kapatid ko rin.
Si Jayang yan ay kaibigan ko. Ayaw kong magkaroon ng alitan sa pagitan nila. Kinamot ni Muiwei ang kanyang ulo. Xiao Xuan, alam mo naman ang sitwasyon ng bahay ngayon. Kung mag-aanyaya siya ng kaibigan mo, tiyak na papayag sina tatay at nanay. Hindi lang papayag, matutuwa pa sila, kaya walang dahilan para tumanggi. Kung sasabihin niyang hindi pwede, tiyak na pagtatawanan siya ng kanyang ina. Makikita ang pagkadismaya ni Muiwei. Tinitiyak ni Muiwei na, huwag kang mag-alala, babantayan ko siya. Talagang hindi niya hahayaang apihin si Jayang yan. Sa puntong ito, wala nang magagawa si Muiwei. May isa pa siyang dahilan para pigilan ito, may kakaibang pagkabalisa sa kanyang puso. Naniniwala siya sa kanyang kutob. Ngunit hindi niya mapipigilan, kailangan na lang humanap ng ibang paraan. Sa kabuuan, medyo matagumpay ang piging ng pagkakilala ngayong gabi. Kahit hindi gaanong masigla at masaya si matandang ginang Mu. Hindi naman siya naging napakawalang ingat para gumawa ng hindi dapat sa ganitong okasyon. Isang gabi na walang gulo. Masaya ang mga bisita. Simula nang bumalik ako sa pamilya mo, malaya ako sa lahat ng aspeto. Hindi kailanman hiniling ni na Peixuero at tatay mo na dapat akong kumilos ng ganito. Sinabi lang nila sa akin na pag-uwi sa bahay. Gawin mo kung ano ang komportable. Araw-araw akong gumigising ng natural dahil wala naman akong gagawin kung maaga akong magising. Dagdag pa, gabi-gabi akong nagpupuyat sa internet para mas maintindihan ang mundong ito. May dahilan naman ang pagpupuyat. Walang magsasalita sa akin sa pamilya mo, ngunit nakalimutan ko na may dagdag na tao ngayon at tila hindi nila ako gusto. Kaninang umaga, pagbaba ko ng hagdan, may nagsabi na, ang mga nakatatanda ay gising na, pero ikaw ay mabuti pa. Natutulog ka hanggang ngayon. Nang makita ko ni matandang ginang mo na bumababa, pinaliwan niya ako ng kanyang mga mata. Nagsalita siya ng hindi nasisiyahan, tingnan mo ang ating munting suan.